paano na lang kung ang lahat ng tao ay nababayaran? Anong mangyayari sa bansa? Paano kung ang lahat ng tao ay tahimik? Paano kung ang lahat ng tao ay takot? Dahil baka madama yung negosyo nila, baka ma-persecute sila, baka madama yung pamilya nila. Kung walang magsasakripisyo, tanggapin na lang natin na walang mangyayari sa ating bansa. Iyaan na lang natin sila magnakaw, nakakapagod na rin. Sa 3 branches ng pamahalaan, meron ba tayong maaasahan? Sa tingin nyo, may maaasahan pa ba? Kasabwat na lahat. Oh, magkakapagsumbong ba tayo kay Marcos? Magsusumbong ba tayo kay Marcos na, Marcos, ninanakawan tayo. Ninanakawan kami. Eh, ang sinususumbungan mo, magnanakaw rin. Ulo ng magnanakaw. Makakapagsumbong ba tayo sa Senado? Na nagkampi-kampi naman ang mga putang inang buhaya dyan. At ninanakawan tayo, wala tayong masusumbungan. Ipagdadasal ko na lang na kumidlat ng napakalakas at tamaan ng mga buhayang puta. I don't think nagmamakaawa. But it is a logical request for the armed forces of the Philippines to uphold your oath to the Filipino people. Protect us. You are our last card. We have nowhere to go and we have no one to defend on this country because from the barangay captains to the mayors, to the governors, to the Senate, to the Congress, and especially to the executive level, lahat sila nagkakampi-kampihan para nakawan at abusuhin ang bayan. Walang mapupuntahan ang mamamayan. The movie General Luna. Yung mga nagtatraidor sa Pilipino hindi naman nagagaling sa labas. Nagagaling sa kapwa Pilipino. Binibenta tayo ng ating mga kapwa Pilipino. Binabayaran ang ating mga kapwa Pilipino para siraan yung mga tao, discredit, i-character assassinate yung mga taong wala namang, like, ito, si attorney. Hindi naman siya mahirap na tao. Hindi naman siya, nakakain naman kami ng 3 beses isang araw, nakapagbabakasyon. Pero iniwan namin ang lahat, not because we wanted clout or anything. We wanted attention. Di po kami nabubuhay na walang sunscreen, utang. Pero nagpapainit kami dito kasi yun nga ang naitanong ko sa aking mga kasamaan kanina, paano na lang kung ang lahat ng tao ay nababayaran? Anong mangyayari sa bansa? Paano kung ang lahat ng tao ay tahimik? Paano kung ang lahat ng tao ay takot? Dahil baka madama yung negosyo nila, baka ma-persecute sila, baka madama yung pamilya nila. Kung walang magsasakripisyo, tanggapin na lang natin na walang mangyayari sa ating bansa. Hayaan na lang natin sila magnakaw, nakakapagod na rin. Hayaan na lang natin sila na i-appoint si Boying, ano pangalan niya, Jesus? Sabi ko nga kahapon, ang banal-banal ng pangalan ng Rooney, walang ni isang attribute. Wala. Zero. So, nakakapagod. Minsan naiisip ko talaga na, just stop, okay? It's not because I don't like what I'm doing, pero minsan kasi yung demotivation nanggagaling sa kapwa Pilipino. Maraming tao na tahimik, walang pake. Minsan ang iba nakatawa pa. No? I can see people here passing, humingiti-ngiti pa as if what we're doing here is something funny. It's not funny. Wala kaming ulog. There's a lot of sacrifices that goes behind the scenes. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. Bakit kami lumalaban? Bakit for so many days coming from Batasan, why I'm still here? Kasi sa isip ko, although isa lang ako, isang tao lang, I'm just one number. If I stop, a lot of people will also be encouraged to stop. And that's the type of encouragement that I don't want to consider. Kaya lalaban tayo hanggang sa huli. Naniniwala, ipagdadasal ko na lang na kumidlat ng napakalakas at tamaan ng mga buhayang nakakagalit dahil wala lang. Supposedly, meron tayong 3 branches sa pamahalaan. Executive,
legislative, parang bumabalik tayo sa elementary school, and judiciary. Pero sa tatlong branches ng pamahalaan, meron ba tayong maaasahan? Sa tingin nyo, may maaasahan pa ba? Kasapot na lahat. Oh, magkakapagsumbong ba tayo kay Marcos? Magsusumbong ba tayo kay Marcos na, Marcos, ninanakawan tayo. Ninanakawan kami. Ang sinususumbungan mo, magnanakaw rin. Ulo ng magnanakaw. Makakapagsumbong ba tayo sa Senado? Na nagkampi-kampi naman ang mga putang inang buhaya dyan. At ninanakawan tayo, wala tayong masusumbungan. Judiciary, ayokong magsalita dahil nakakaputang ina, walang matakbuhan ng mga tao. So, ako po ay I don't think nagmamakaawa. But it is a logical request for the armed forces of the Philippines to uphold your oath to the Filipino people. Protect us. You are our last card. We have nowhere to go and we have no one to defend on this country because from the barangay captains to the mayors, to the governors, to the Senate, to the Congress, and especially to the executive level, lahat sila nagkakampi-kampihan para nakawan at abusuhin ang bayan. Walang mapupuntahan ang mamamayan. So Armed Forces of the Philippines, I'm calling you, I'm calling and requesting you, samahan nyo kami, pakinggan nyo kami, dahil kayo supposedly ang last card ng Filipino citizens. Kayo dapat ang mapupuntahan ng mga mamamayan. Kapag wala nang mapupuntahan ang mga mamamayan, dapat kayo ang huling maaasahan. Wala nang maasahan. Walang check and balances. Sabi nga ni Erwin Tulfo, bend the law. Simula bata pa ako, ngayon ko lang narinig. Bend the law. Bend the law. You know, sabi nga nila, mahuhuli mo ang isda sa bunganga ng tao. Bakit nasabi ni sa palagay ko lang ha, bakit nasabi ni Tulfo, why it came out of his mouth na bend the law? Isa lang, it came from a habit. Binibend nila ang law palagi. So regardless if i-filter nila ang gusto nilang sabihin, i-curate ng PR kung paano ang branding nila to maintain their image, lumalabas pa rin ang mga kababuyan nila sa sarili nilang mga bunganga. Bend the law. Bend the law. That's the most audacious thing that I've heard ever since I came to Manila. Napaka-bobo, pero bakit nasa Senado siya ang putang na? Nakakagalit. Magdanakaw! Oo, makulong na sila! Oo, tama! Oo, makulit. Ulan, dapat nasalita ka! Tayo dito. Galit na galit si ate ba? Dito po. Hindi po dahil po.